Good day and welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Hulyo. Para sa mga nagtatanong po, ayan o, gusto nyo makita yung mukha kong pangit? Ayan na ho ang mukha kong pangit, ha? Huwag nyo na yung pagpilitang patanggal sombrero ko at saka yung shades ko. Pangit po talaga ako. Pero yan o ang aking, ay salamat Larex TV ha, layo pa natin sa Sir Rudy. Ba, pang 3-in-1 mo sir, okay lang po ba i-re-upload ko mga videos mo? Sure! Sure. No problem. Kaya nga ho ito, halimbawa yung mga tanong nito, siguro sa isang araw, mga ilang email na natatanggap ko nagpapaalam na gusto nilang re-upload yung videos ko sa YouTube. Okay? Kung sabi ko nga, kung ang purpose ko, sa utak ko, kumita ng kumita, hindi ako papayag. Bakit ako papayag? Kumikita rin kayo through my videos. Ako nagpapakahirap dito, tas kayo mag-aano, di ba? Bakit ako papayag? Kaya hindi kasi yun ang purpose ko hindi naman ang purpose ko dito ay kumita. Ang purpose natin dito sa pagbablog natin para pasinungalingan yung mga mali. Okay? So, kung ikakalat nila yung vlog natin, tong video natin, di magagawa ko ba yung kakamit ko ba yung purpose ko na mapasinungalingan yung mga ibang yung mga tao nagsisinungaling? Oo. O edi gamitin nyo. Kaya nga sabi ko, it will always goes to the ano ba ang purpose mo sa vlog? Bakit ko ngayon pinasok itong purpose-driven vlog? Kasi maraming nagtatanong at kung papaano, sinasabi nila, Bay, sige, convince na kami, magbibigan na kami, magpa-plant-based diet na kami. Ang unang-unang tanong nila sa akin, paano ba magsimula? Ano ba yan? Yan ang lagi nila sinasabi. Ayokong Okay lang yan, gamitin nila yung video ko, walang problema. Hindi ako magko-complain sa YouTube ng copyright. So, itong LT tips naman natin, kasi nakonektado din to sa purpose-driven vlog. Okay? Paano daw magsimula ng plant-based? Tingnan nyo yan ha. Ulitin ko ha. Yan ang katawan ko noon bago ako magsimula ng vegan. Okay? It only took me, sabi na natin, 2 to 3 months bago ko nakuha yung nasa kanan na katawan. Paano? Dahil nga ho sa vegan. Ano ho ba ang vegan? Ulitin natin. Ibig sabihin ng vegan, hindi ito vitamins, hindi ito kung ano-anong iniinom. Ibig sabihin lamang nito, plant-based diet. Ano ibig sabihin ng plant-based diet? Kailangan plants lang, including fruits. Okay? Ang kanin ba, vegan? Yes. Okay? Ang itlog ba, vegan? No. Ang itlog galing sa manok. Di ko lang alam kung sino nauna, kung manok o itlog, ha? Pero hindi po kumakain ng itlog ang vegan. Yung mga Barbie kumakain nun ng itlog yan. Okay? Bastos nyo. Ang landi mo. Ano ba yun? Eto, okay? Una yon. Pangalawa, gatas. Hindi rin po kumakain, umiinom, ng gatas ang mga vegan. Hindi rin po umiinom at kumakain, hindi kumakain pa tama, ng itlog at cheese. Okay? Ang mga vegan. So ano din ang ibig sabihin ko? Pwede bang kumain ng noodles? Hindi po. Bakit? Kasi ang alam ko, noodles ay galing sa... Alam ko may itlog yun kaya egg noodles yun. Diba? So hindi po nagdo-noodles ang vegan. Meron pong tinatawag na vegan noodles o yung tinatawag na buckwheat. Okay? Pwede ho yan. O yung iba naman, rice noodle. Pwede rin ho yan. So, sabi nila, paano daw magsimula ng vegan? Okay? Ito ang pagsisimula ng vegan. Sa akin ho kasi ganito nangyari. Okay? Ako po ay sakitin nung bata ako. Isipin nyo naman, ganyang kakataba. Hindi ka sakitin. Lahat po ata, high blood, lahat na, diabetes, nasa akin na. As in, tapos, sabi ko nga, di ba, ang mother ko, ang french fries po, vegan po yan dahil ayan ay potato.
ang nanay ko nga, di ba, namatay nga po sa cancer yon. At ang talagang sa tingin ko, ang pinakapumatay ho talaga sa kanya ay ang soft drinks. Hindi ko na lang papangalanan yung masarap na soft drinks. Pero soft drinks ho, dahil hindi humiinom ng tubig yon kung hindi soft drinks lang. So, remember, ang cancer cells, ang pagkain yan ay sweets. Tapos soft drinks pa siya, mahilig yan sa tosino. Alam niyo yung tosinong kulay orange na? Ako, hilig ng nanay ko dyan. Kaya favorite ko rin nung bata ko yan eh. Tapos ang tatay ko naman, meron naman ding na high blood at saka, anong tawag doon? May sakit siya sa puso. So alam ko, sabi ko, nung tumatanda na ako, alam ko na yung patutunguhan ko. Siyempre, sabi ko nga ito na yung tatay ko, ito yung nanay ko, parehong may sakit. Tapos kung ano yung kinakain nila, yun din ang kinakain ko. Sabi ko nga, simple logic nun. Pag tanda ko, sigurado kong yun din ang patutunguhan ko. Gets nyo? It's either, may asthma na nga ako. Tapos may sakit pa sa heart yung tatay ko. Tapos yung nanay ko may cancer pa. Sabi ko, it's either, ano kayang tatamaan ko dito? Baka tamaan ko lahat. Totoo, hindi ako nagbibiro. Yun yung naisip ko. Tapos, hanggang na-diagnose ako ng may diabetes ako. Mula no, nag-research ako. Okay? Nag-research ako, inalam ko kung paano mag-plant-based diet. Ano ang dahilan, anong epekto? Alam nyo ba ang diabetes ay hindi dahil sa sugar? Mali kayo kung yan na naiisip nyo. Research nyo uli. Ang diabetes ay dahil hindi na nagpo-function ng maayos yung katawan mo dahil sa fats. Hindi na nakakapag-release ng pangtunaw ng sugar. Kaya pag tinanggal mo ang fats o especially animal fats sa iyong katawan, marireverse ang diabetes. Kaya pansinin nyo yung mga diabetic na tao, kahit anong gamot nila, kahit anong insulin na sinasaksak nila, hindi sila gumagaling. Ano lang, na-maintain lang yung sugar level nila. Pero, ang dami ng testimony, kahit i-research nyo pa yan, na na-reverse ang kanilang diabetes dahil sa plant-based diet. Ang pinaka-grabe, alam nyo ba, ang pinaka-killer na ngayon, ay hindi naman ang COVID diabetes. Napakarami na ho kasing obese talaga ngayon. Lalo na, syempre ang Pilipinas pa. Pilipinas ng kanin. Pilipinas ng spaghetti. Totoo, yung carbs yun tapos may tinapay. Bigyan ko kayo ng sample Ako, noon, pag kumain ako ng spaghetti, ito totoo to ang order ko sa Jollibee o McDo, spaghetti na pababa ng pababa. Hindi. Spaghetti na merong chicken. Okay? Tapos, o-order ako ng extra rice. Okay. So, ilang carbs na yon? May spaghetti ka na nga, may chicken ka pa, yung, alam mo naman, masarap dyan, yung malutong na balat. Tapos, may kanin ka pa. Di ba? Yung spaghetti pa natin, may hotdog pa yon. Kakaiba nga daw yung spaghetti natin, sabi ng mga Amerikano. Pagkatapos nun, anong kakainin mo ng dessert? Tuna pie o kaya peach mango pie. Tinapay na naman, carbs na naman. Rabchi, salamat sa $20. Shabbat Shalom, Idol Banat. We love you from Windy City, Chicago. Stay safe. Salamat po, Sir Rabchi. Lagi po ikaw nanonood dito Naalala natin yan. Kaya nga po, ang sinasabi ko sa inyo, ano ho ang dahilan na ako'y nag-vegan? Ayan na nga. Ito nga ho yung, kaya pupunta tayo doon, tatalon tayo doon sa purpose-driven vlog into purpose-driven diet. Tanong mo sa sarili mo bago ka magsimula, bakit ka ba gustong mag-vegan? Bakit mo ba gustong mag-diet? Anong dahilan? Kung ang dahilan mo lang ay gusto mong pumayat, ay huwag ka na mag-vegan. Bakit? Maraming pwedeng gawin para pumayat na hindi nag-vegan. Magshabu ka. Joke lang. Joke lang. Huwag niyong gagawin yan, ang pwede mong gawin, huwag kang kumain ng kanin, huwag kang kumain ng... Mag-keto ka. Pagka-keto o yung LF, low fat, yung low carbs at saka low fat diet, yan, papayat ka. Hindi mo kailangan mag-vegan para gawin yan. Okay? Keto, papayat ka din dyan. Intermittent, papayat ka din dyan. Kaya kung ang dahilan mo, kaya mo gusto mag-vegan ay para pumayat, you're wrong.
Dahil hindi ho lahat ng nagbi-vegan ay papayat. Tandaan niyo yan. Bakit? Vegan naman ang kanin eh. May vegan bread naman. Oh, may vegan noodles. Ang asukal naman, vegan naman yan. Oh, lahat ng matamis, vegan din naman. Gumagawa ng vegan carrot cake. Vegan, lahat ng klase ng cake kayang gawin ng mga vegan. Matamis yan. Makakataba yan. So, sa madaling salita, okay? Sa madaling salita po, kung ang dahilan mo, kaya ka nagbibigan, para pumayat, medyo mababaw po na dahilan yan. Kaya dapat mas malalim pa ang dahilan mo bakit ka nagbibigan. Ako, okay, may nagtanong nga dito ethical vegan ka ba, bay? Hindi po, okay? Hindi naman sa, kasi may mga exads kasi, hindi naman exads, sorry sa term. Hardcore na vegan na makakita ng ipis, na pinapatay, na naawa. Hindi naman ako ganon. O kaya naman yung tipong, yung kimchi may patis. Hindi naman ako ganon. Hindi ako ganon na ganon. Okay? Ang akin, I'm doing vegan because I want to stay healthy. Okay? I want to live more and I think my body is a temple of the Holy Spirit. Ibig sabihin, ang body ko ay binigay sa akin ng Diyos para alagaan ko ito. Ayokong mamatay ng hinihika, ayokong mamatay ayoko ng ganon. Ayoko yung mamatay na gusto ko tumanda ako ng matanda. Kung ano man ang purpose sa atin ng Diyos, yun pa ang ating magawa. Ayoko yung tipong nagkasugat ako, napuputol na pa ako dahil sobrang diabetic na ako. So, ang purpose ko talaga, kaya ako nag-vegan, kaya ang definition ko ng purpose-driven diet ay dahil gusto ko maging healthy. Ayokong mahirapan paglaki. Pagtanda. So, dapat, yan din ang una nyong anuhin. Halimbawa, meron nga akong pinayuhang pinsan ko. Sabi ko kasi yung isa naming kaibigan na-stroke. Sabi ko sa kanya, medyo matanda na yung pinsan ko. Kakaanak lang nung asawa niya. Miss Philosophy, salamat sa $5. I'm vegan. Just want to keep up on business lifestyle. No brain fog and cute and pretty get old. Ay, tama. Correct ka dyan. Pag-usapan natin yan na pretty get old, ha. Ito pa. Yung sinabi ko dun sa pinsan ko, kung ikaw, matanda ka na ngayon, ha? Tingnan mo yung mga kaibigan natin na ang tataba na ngayon, inatake na. Yung iba may diabetes na. Ikaw, tumatamba ka na rin, unti-unti. Sinabi ko sa kanya, gusto mo bang abutan yung anak mo na mag-college at magabayan mo siya hanggang makatapos siya ng pag-aaral niya? Kung gusto mong abutan siya na tumanda, ay maawa ka sa sarili mo. Magsimula ka na magbaging plant-based diet. Ibig sabihin, yun yung motibo niya. Pwede niyang gamiting purpose niya yon. Anong purpose ko? Bakit ako magpapaka-healthy? Because I wanna see my child grow old. Diba? Gusto ko siyang masubaybayan hanggang pagtanda niya. Yun ang purpose mo. Yun yung malalim na purpose. Kaya mo aalagaan yung sarili mo. Kung ang purpose mo lang, sumeksi, pumayat, medyo mababaw. Hindi ko naman sinabing wag yun, pero baka mamaya, matempt ka lang ng konti, ay okay lang naman yan. Kasi tandaan mo, ito ulitin ko sa mga nagpapapayat dyan. Bago ka naman tumaba, it takes one cookie bago ka tumaba. So marami yan. Araw-araw, ito lang muna, ito lang, dumami na. Diba? Ganon din yun. Kaya before even trying na mag-cheat, kaya nga sa vegan walang tinatawag na cheat day. Diba yung mga ibang mga diet, meron silang cheat day, ganon. Sa vegan walang cheat day. Bakit? Kasi ganon yung pagkaano mo pagtingin mo dun sa pagkain mo Hindi pwede. Talagang parang ganito yan We treat meat, okay? We treat poultry o animal product na lason. Sa amin, ang tingin namin dito, masama talaga ito Walang madudulot na mabuti itong karne na ito. Ito ay lason sa katawan sa amin Yun ang tingin ko. So, kung lason ba, cheat mo yun? Ganun yung prinsipyo mo. Ilagay mo sa utak mo.
Ay, lason, kapiraso lang naman eh. May titikim lang ako ng konting lason. Ay, sarap ng lason. Di ba hindi? So, sa madaling salita, kung yun ang tingin mo, kaya nga dapat, meron kang, kung ang tingin mo lang kasi dyan, gusto ko lang kasi pumayat, so okay na siguro ito. Kapirasong gatas, pwede na yan. O, gatas yan. O, cheese, ay, pwede na yan. Gusto kong pumayat. Kapiraso lang naman eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, mababaw kung gusto mo lang pumayat ang dahilan para mag-vegan ka. Pero kung naiintindihan mo talaga na yung mga animal products ay masama sa katawan, na idudulot niya masama. May mga kung ano-anong ano yan. Kaya ito pansinin nyo bibigyan ko kayo ng example. Salamat Gary Sales Jr. 10 Canadian dollar. Late ako panoorin ko na lang ito mamaya. DJ Byron Music Topic TV. Salamat. Cheers to all vegan. Pang cauliflower rice. Sarap niya. Kaya lang wala. Ang mahal dito niyan. Kaya quinoa na lang binibili ko. Tsaka wala akong makita niya. Hello po. Mary Claire Provido. Shout out Claire Victor Chelsea and Calvin Provido from UK Surrey. So yun okay. Eto, sa keto naman ba yung carbs, yung poison, lason carbs? Oo nga. Kaya dapat talaga alamin mo kung anong reason mo bakit ka nagvi-vegan. Kaya dapat purpose-driven diet. So, lahat ng mga nagtatanong sa akin ng paano ba magsimula ito, tanong mo muna sa sarili mo, bakit mo ba gusto maging plant-based diet? Dahil uso-uso lang? O dahil, kasi ganito lang O kung talagang gusto mo mag-plant-based diet dahil gusto mo maging healthy, then, ibig sabihin nun, lahat ng unhealthy, ito na unang step, itapon mo. Huwag kang manghinayang. Alam nyo, yan ang unang ginawa ko. Pumunta ako sa cabinet ko, pumunta ako sa refrigerator ko, kinuha ko lahat ng mga lason. Hindi pinanghihinayang ang lason. Okay, pag may nakita kang lason, ano bang gagawin mo dyan? Ay, sayang naman yung lason. I-preserve natin yan dyan. Diba hindi? Kukunin mo, itatapon mo. Kasi alam mo na ang motibo mo kaya ka nagvi-vegan ay gusto mong maging healthy. Ayaw mo ng unhealthy product. Ayaw mo kumain ng taba, ayaw mong kumain ng baboy, karne, manok. Kaya mo, itatapon na siya. So lahat ng animal product na meron ka, itatapon mo na siya. Huwag kang manghinayang. Manghinayang ka pag nagkasakit ka dahil lahat ng pera mo punta sa sakit mo. Glenn Alcusin, salamat sa $10. Eating prime rib steak while watching. Thank you, Glenn. Salamat. Si Raolo ka, niloloko mo ko. Hindi, alam nyo ba, ito ito lang masasabi ko sa inyo. Seafood ba pwede sa vegan? Hindi po. Bakit? Anong mali sa seafoods? If you would watch, okay, yung mga research, ngayon po, kahit mga seafoods ay puro artificial na, kaya palaki na ng palaki. Dati yung tilapia, ganyan lang kaliit, totoo, walang biro. Nung panahon ko, 80s, ang liliit ng tilapia noon. Sa fish pond namin noon, ang liliit. Nagbebenta pa yung kapitbahay ko ng tilapia, kahit bangos, ang liliit. Ngayon, ang lalaki na ng mga tilapia. Kasi ang problema talaga yan sa mga animal, para mas mabenta, tinuturukan nila ng antibiotics. Okay? Ganito lang kasimple yan. Pag kayo, binigyan ng doktor ng antibiotics para sa ubo ninyo, ilang araw? Di ba 7 days? Kailangan, o kaya 3 days. Kailangan dire-diretso. Pag pinutol mo, hindi ka nagagaling. Okay? At the same time, may panahon na kailangan pabago-bago ng antibiotics. Bakit? Yung katawan mo, yung antibiotics na yon, nai-immune na. Paano ko nalaman? Expert po ako sa antibiotics. Nung high school ako, elementary ako, binavitamins ko yan. Kasi nga, dahil once a month, nauuspit ako dahil sa asthma ko, ubo ko, sipong ko. So, laging antibiotics, name it, nainom ko na yan. Hanggang sa, iniinom ko na nga nung yung early college ko, Ciprobane na sabi nung doktor, matapang na yan ba't mo iniinom yan? Waipik na po kasi yung mga amoxicillin sa akin Bakit? Na-immune na kasi. Okay? Anong ibig sabihin ko dito? Ganyan din na nangyayari sa atin tuwing kumakain tayo ng may mga manok, isda na may turok na antibiotic.
yung antibiotic nila napupunta sa atin, nai-immune din tayo tuloy sa mga antibiotic. Kaya ang bilis nating magkasakit. Bakit? Yung germs sa atin, ano na yan eh. Ito lahat ito sinasabi ko, documented to ng mga nilalagay ko na lang sa layman's term. Okay? Itong mga antibiotics na ito, na nakain na natin through these animals, nagiging immune na tayo. So yung germs, yung mga bacteria, ganito, na-immune na doon. Nagigets nyo? Nagkasanayan na sila. Sanay na ako dyan sa antibiotic mo. Kasi kain nga ng kain eh. So sanay na. Yung katawan mo ngayon, ang bilis ng magkasakit. Bakit? Wala na. Wa-effect na sa kanya eh. Yung antibiotic na araw-araw mo kinakain na animal eh. Kaya nga, ang bilis mo magkasakit. Kaya isang bagay yan, pag ikaw naging plant-based diet, observe it. Hindi ka mabilis magkasakit. At ulitin ko, hindi, baka kasi sabihin nyo, so ang mga plant-based diet o yung mga vegan, hindi nagkakasakit. No, mali ko kayo dyan. Nagkakasakit pero mabilis mag-recover. Hindi sila nagtatagal. Experience ko na ho yan. Sabi ko nga sa inyo noon, pag ako nagkasakit doon, 2 weeks to 1 month akong bagsak sa kama. Ganon, literal. Bakit? Hindi kaya mag-survive nung katawan ko, hirap na hirap eh. Kahit anong inom kong gamot, wala effect. As in, effect. Natatawa talaga kahit yung mga mokis, natatawa sa akin sa dami kong iniinom eh. Pero nung naging plant-based ako, wala lahat yan, tinanggal ko lahat yan. Wala. As in, juicing lang ako. Yun lang. Tapos kung meron man, ang gagawin ko, ginger lang. Tama na itong bayot na ito, ha?